May tanong sa akin, meron po dito sa amin napadalan po ng demand letter, boss. Totoo pala ang demand letter, boss. Nagpapadala, mapalegit o hindi, basta di ka pala nakabayad, papadalan ka talaga. Nakakatakot, nakakahiya, kawawa naman tong kapitbahay namin kasi nagtatago talaga siya. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video, alamin po natin no, kung gaano ka-legitimate yung pagpapadala po ng demand letter. Dapat ba talaga nagpapadala ng demand letter? No? Tsaka dapat bang katakutan at dapat ho bang kahiyaan yung demand letter? Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay. So sabi niyo na nga po na doon po sa inyo may napadala ng demand letter, no? Tapos sabi niyo nga totoo pala. At ang demand letter at nagpapadala mapalegit o hindi basta hindi nakabayad papadalan. Tapos nakakatakot, tsaka nakakahiya, kawawa naman yung kapitbahay nyo kasi nagtatago talaga siya. Okay. Unang-una po, no, dapat hindi naman kinakatakutan yan tsaka hindi tinataguan. No, ang utang mo hindi yung tinataguan niya kasi responsibilidad yan eh. Okay po, unfortunately, ulitin ko, unfortunately kasi, yung nahiraman nyo po is bugok at abusadong online lending apps. No? Kumbaga, hindi sila marunong magpautang. Kaya po, nagkaganyan kayo. No? Kasi yung ang tamang pagpapautang, dapat pinapaalam po no, doon sa nanghihiram yung kanilang magiging obligasyon. No? Unfortunately, dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, walang ganun. Hindi, yung pinaka-importanting batas po, hindi nila sinusunod. Yung the Truth in Lending Act. Okay? Importante yung batas na yun kasi alam nyo kung bakit. No? Kasi po, dapat fully disclosed no, yung hinihiram yung pera. Magkano yung amount na na-approve sa inyo? Okay? Magkano yung idadagdag na interest? Gaano yung interest? Gaano yung ibabawas? Magkano yung amortization? Ano yung term? Yung penalty? And everything. Dapat disclose po lahat yan. No, kasi pag hindi nyo dinisclose yan, paano malalaman nung nanghihiram yung kanyang obligasyon? Kailan siya magbabayad, di ba? Mabubulaga na lang, di ba? Yun ho, mahirap sa inyo eh, di ba? Mga bugok at abusadong online lending apps. Bulagaan. Di ba? Nag-fill out pa lang, no? Yung pangalan pa lang, address, saka yung cellphone number, pag nalaman nyo, ha? Na connected sa e-wallet, papadala nyo kagad ng pera. Without you discussing, no? And informing the client kung magkano yung disburse nyo at magkano yung o gaano yung idadagdag ninyo. Kaya nagkakabaon-baon yung mga nyo eh. Mga kliyente ninyo eh. Ha? Yun ho ang masakit sa kanila, hindi sila marunong magpautang. Yung tama, okay? Kaya ho, yung iba natatakot dito sa demand letter, which is hindi naman dapat katakutan. Bakit po? Ganito yan. Kasi po ang demand letter, pinapadala yan ha. Ito, tatandaan nyo po ha. Hindi po porket due date nyo ngayon, nag-pass due kayo kinabukasan, di ba? Kasi due date nyo ngayon, bukas pass due na kayo. Padadala na kayo demand letter, hindi ho ganun. Okay? Ang demand letter po is nasa second to the last yan ng proseso ng paniningil. Okay? Dapat yan yung unang proseso nyo, nagni-negotiate, di ba? Ganun po dapat eh. Hindi yung nagpakapapas due nyo pa lang, may demand letter agad, abay, siraulo kayo. Di ba? Tsaka ito ho, pansinin nyo yung nagpadala po ng mensahe. Ito para itong pinalalabas nito na nakakatakot yung demand letter. Hindi ho kayo dapat natatakot sa demand letter. Bakit? Kasi po, ang laman po ng demand letter is yung detalye ng inyong utang. Okay? Tapos, yan? Kumbaga, binibigyan kayo ng pagkakataon, no? Na kayo ay makapagbayad. Kumbaga, doon ini-explain, no? Talagang dapat nandun lahat eh. Kailan nyo nahiram? Magkano yung nahiram nyo? No? Magkano na i-incur na penalty? Na interest and everything po. Okay, dapat nandoon.
Hindi yung kagaya ng ginagawa ng mga bugo katapusadong online lending apps, isang araw pa lang nagpapas due, nagpapadala ng demand letter. Oh. Isinasaksak sa isip ng kanilang mga kliyente, nakakatakot ang demand letter. Mga sikaulo. Eh yung pinapadala pa nga po nila, hindi demand letter yun eh. Pananakot letter yun eh. Kasi lahat, tingnan nyo ha, pag binasa nyo po, no, yung mga pinapadala nilang mga demand letter, no, kasi ang dami nung pinadala sa akin mga mensaheng ganyan eh. Nakalagay doon na, ano, na kinakausap naman daw ng maayos. Di ka. Di ba? Tapos, meron doon, ano, nagbibigay daw ng discount. Di nga. Di ba? Mga kalokohan eh. Tapos, hindi pa rin daw kayo tumatalima. Kaya kayo isasampa ng estapa, small claims, RA 8480, kung ano-ano. Hindi ho ganun ang demand letter. Okay, ang demand letter po dapat, no? Yan, may letterhead dapat yun. Sino po yung nagbatala? Detalye sa address, contact details. Tapos, sino yung padadalan, pangalan, address, contact details. Tapos, yung sa body of letter po niyan, ini-explain doon, no, yung utang. Yung complete details. Kailan na-disburse, magkano yung dinisburse, no? Magkano yung nadagdag na interest, magkano yung naging penalty, and so on and so forth. No? Tapos, lalagay din doon na kung hindi makakatalima, no, sa binigay na specific number of days. Let's say, kasi kalimitan sa 7 days. So, let's say, 7 days, ito ang gagawin. Okay? Tapos, dapat yan, kasi nga, kumpanya yan, dapat yan may lawyer pirmado. Okay? So, ganun po dapat ang demand letter. Hindi yung ginagawa nila pananakot letter. Okay? Sa lahat po na nanonood, ang demand letter po hindi dapat kinakatakutan. Okay? Dapat po yan, tinatanggap nyo, no? Basahin nyo. Okay? Kung ano po yung nakalaman doon, no? Kung hindi nyo manaintindihan, pumunta ho kayo sa mga abogado, dumulog kayo. Okay? Kasi ho, yung mga abogado po na yan ang nakakaintindi niyan. Sila po ang makakapagbigay sa inyo ng, ng correct advice, no, kung ano po ang gagawin ninyo. Okay? Ito pa masaklap sa mga bugo katapusadong online lending apps. Okay? Let's say, napadalan nga. Sasabihin, within kalimitan, 7 days, 5 days, diba? O, pagka naman tatawagan mo na yung number na nakalagay, wala sasagot. Eh, paano maaayos yan? Diba? Mga siraulo kayo, nagpadala pa kayo kunwari, hindi naman kayo makausap. O sige, let's say makausap man kayo. O puro pa balagbag pa rin, puro pangharas pa rin. 'Di ba? Gusto niyo talaga makasingil ba? O nananakot lamang kayo? 'Di ba? O dito po tayo pumunta sa katanungan to. So, ang pinalalabas po kasi ditong tong mensahe na to, no. Kumbaga, totoo pala, mapalegit daw o hindi. Nagpapadala daw pala talaga ng demand letter. Yes. Pero dapat proper at correct dapat yung demand letter. Hindi yung kagaya na pinapadala ng mga ungas na to na pananakot letter. Tsaka, tingnan nyo ha, halatang halata ho na pinalalabas niya, nakakatakot ang demand letter. Kasi sabi niya rito, nakakatakot, nakakahiya, at nakakaawa naman daw po yung kapitbahay nila kasi nagtatago talaga siya. Okay, malamang ho ito, ahente itong nagpadala nito. Speculation, kasi pag binasa nyo ho siya, pinalalabas niya, nakakatakot ang demand letter, nakakahiya, para yung mga mga may utang, no, sa mga bugo katapusadong online lending apps, matakot sa demand letter. Kasi ganito lamang po yan. Okay. Alam niyo pong may nahiram kayo. Pag kayo sa tamang pamamaraan po ng papautang, alam niyo at inexplain sa inyo yung utang po ninyo na pagka kayo'y lumagpas sa due date, yan, syempre may, kumbaga may mga proseso yan eh. Diba? Tatawagan kayo, email kayo, kakaroon ng negotiation. Pagka wala talaga nangyari, padadalang ka demand letter. Kasi yung demand letter po na yun, maaari pong gamitin yan, no, sa pagsasampa ng kasong small claims. Okay? Kasi doon malalaman po ni judge na, okay, ginawa nito yung full cycle po ng paniningil. No, unlike dito sa mga bugo katapusadong online lending apps, walang full cycle yan. Puro pananakot, tapos demand letter, kuno. O, di ba? Kaya tuloy natatakot sila. No, yung mga kliyente nila. Huwag niyo hong katakutan yan. Dapat nga po yan, tumalima kayo. Basahin niyo maigi. Kung hindi niyo naintindihan, pumunta kayo sa abogado. Okay? Yes. Okay? Nakakahiya po talaga yan pagka yung nalaman ng kapitbahay ninyo. Pero mali
na ipagwagwagan po ng maniningil o ng mga field officer po na pupunta sa bahay na may demand letter silang dala na ibibigay sa inyo. Hindi ho ganon. Isineserve po yan discreetly. Okay? Maaari nga yan, i-serve ha. Unang-una, kung meron kayong kung may mga maniningil talaga sila, o field officer, isa yon. Kartero, pwede magdala niyan. Registered mail, pwede ho yan. Through email, pwede ho yan. Oh. Ngayon, kung yung pupunta sa bahay, yung field officer nila, kung yung pagwawagwagan yung demand letter, talaga nakakahiya yun. Okay? Hindi ho tama, yung mali yun. Pwede nyo silang i-complain doon. Okay? Nandiyan po ang SEC. And especially po sa National Privacy Commission, kasi dapat private yun eh. Demand letter yan eh. Okay po? Ngayon, eto. Hindi ho dapat yung katakutan, ulitin ko, hindi dapat katakutan, no? At syempre, pag kaya isinerve properly, walang nakakahiya doon. 'Di ba? Kasi binibigyan nga ho kayo ng pagkakataon ng kumpanya, no? Na mabayaran niyo 'yung nahiram ninyo. Kasi kung hindi naman talaga kayo nakakausap, 'di ba? Hindi kayo sumasagot sa tawag, kada pupunta wala kayo, 'di ba? Talaga hong magre-resort na sila sa demand letter. May number of days naman yun eh. Yung totoong demand letter, hindi yung sa mga kagaya ng mga bugo katapusadong online lending apps ha. Okay? Tumalima ho kayo. Okay? Kasi bibigyan naman kayo ng pagkakataon doon eh. So doon kayo makipag-negotiate ngayon. Kung hindi nyo kaya, di-restructure nyo. O kung ano man yung payment option na sa inyo na i-offer. Pero unfortunately, dito sa mga bugo katapusadong online lending apps, wala niyan. Uulitin ko, sila pananakot letter po. Okay? Mga bugok talaga yan. O tapos, dun po sinasabi yun, di ba? Nagtatago talaga siya. Unang-una po, huwag yung taguan ng utang kasi nahiram yan, nagamit nyo yan eh. Di ba? Kumbaga, pangatawanan po natin. Obligasyon natin yan eh. Okay? Hindi naman ho natin matatakasan yan. Especially kung ayan po submitting entity ng CIC. Di po ba? So, malalagay po as, kumbaga, hindi magandang record pagka hindi po kayo nakabayad. Di po ba? Pinakamaganda pong gawin po ninyo dyan is, pag-ipunan nyo siya, mag-focus kayo sa trabaho nyo, pag-ipunan nyo, tsaka nyo siya bayaran ng buo, then itabi nyo po yung pinagbayaran. Okay? Yun lamang po ang masasuggest ko sa inyo. Kasi hindi nyo kayang talikuran yan eh. Hindi nyo po pwedeng talikuran eh. Diba? Unang-una, masisira ang credit history ninyo. Diba? Kung yan, submitting entity. So, di paano yan kung gusto nyo manghiram na mas malaki sa iba? Makikita na, may utang to sa ganito, ganyan. Di po ba? Tsaka pagka nakatanggap kayo, basahin nyo maigi. Kung too good to be true, yung nakalagay doon, puro batas o puro pananakot, hindi demand letter yun. Di ba? Tsaka pag may nagpunta sa inyo, magsaserve po ng demand letter, kumbaga, kausapin nyo. No? Kung maaari nga, wag niyo, kumbaga, makipag-usap na lang kayo eh. Sabihin nyo na, pwede ba, mamaya natin pag-usapan yung demand letter. Pag-usapan na lang natin. Makipag-negotiate na kayo right there and then. Diba? Para matapos na dun pa lang. Hindi na umabot sa kung ano-ano pang proseso, diba? Hahaba pa eh. Kailangan nyo naman talagang bayaran. Kasi nga, obligasyon. No, yun, ulitin ko, wag yung taguan. Kasi nga, obligasyon ho natin yan. No, tsaka uulitin ko po, no? Ang utang po, hindi nabubura yan. No? Ang utang po, para lang mabura yan, kailangan bayaran po natin. No? Wala hong ibang tao ang makakagawa na mabura yan sa record po ng mga bugo katapusadong online lending apps. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na ibitahan po sana kayo. Pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.